Kolorum na nga, peke pa umano ang lisensya ng driver ng naharang na MMDA van sa Quezon City. At ang may-ari niya nagpakilala pang kamag-anak ng Interior Secretary pero walang lusot. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa anti-colorum operations na ito ng MMDA sa Cubao, Quezon City kaninang umaga, naharang ang van na ito na namamasada kahit walang kaukulang prangkisa. Saan po kayo papunta? Laguna po. Lahat po kayo, Laguna? Magkano po yung per rate nyo po? Per head? Pa? 200 po. Lahat po kayo, Laguna po wala pong ibang way. Sige po. Farmers Cubao to Laguna, 200 per head po kayo. Kahit bistado na ayon sa MMDA, ayaw magpatiket at ayaw magpa-impound ng sasakyan ang driver. Dagdag paglabag pa nang makitang peke ang lisensya niya dahil mali ang spelling ng pangalan ni LTO Chairman Vigor Mendoza. Upon further apprehension, ito po ay napara natin at nahuli po natin na talaga pong nagsasakay and confirm na meron pong mga pasahero na nagbabayad patungong Laguna. And furthermore, nalaman po natin na yung van po ay expired po ang registration na tumatakbo sa ating kalsada. At pangalawa, yung driver po nagpresenta ng lisensya. However, upon further confirmation, ang lisensya po ay peke. Sa gitna niyan, isang alias Jazz Abalos na may-ari raw ng nahuling van ang nagpakilalang kamag-anak daw ni DILG Secretary Benher Abalos. Pumunta siya dito sa ahensya upang makipag-usap. Nung una, ang sinasabi nga po ng kanyang driver ay tito po niya ang ating buting secretary. Then upon arrival dito po sa ating opisina, dahil ninanais nga po niyang makipag-ayos, yun po ang sinasabi niya, sinasabi naman po niya siya po ay pamangkin. Verify namin na itong taon na to, malayong kamag-anak o kamag-anak ng ating secretary. Pero narinig nyo naman sa town hall meeting ng ating Pangulo tungkol sa traffic na si mismong SILG ang nagsabi na hulihin lahat ng nagkokolorum, whether kamag-anak o kung sino pa man yan. Ayon pa kay DILG Secretary Abalos, siya mismo ang nag-atas na i-entrap ang gumagamit ng kanyang pangalan. Sinasabi ng aking na malayong pamangkin nga, pero ako wala akong pakialam. Wala akong pakialam maski kamag-anak ko pang malayo o malapit o kaibigan ko pa o kung sino man. Kasi kung gagawin natin, walang mangyayari sa bansa natin kung puro gano'n na lang. Pasensya na kung kamag-anak ko man siya, pero sana maunawaan niya na ang batas ay ang batas at dapat sundin natin lahat. Based on reports po nung MMDA officer, name drop po kaagad siya na siya ay kamag-anak ng SLG. That name dropping alone is enough po na to threaten our ordinary officers. Kaya nga po nag-respond po kami kaagad kasi yung place of apprehension is very near sa Krame, sa office namin. Kaya pagdating sa tanggapan ng MMDA sa Pasig, tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect na kapwa sasampahan ng reklamong falsification of public documents with conspiracy, estafa, resistance and disobedience to persons in authority at light threat. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Sumalang na sa post-qualification activity ang kumpanyang mga ngasiwa ng online voting system para sa mga Pilipinong overseas voter. Gamit yan, makakaboto sila kahit hindi pumunta sa embahada o konsulado ng Pilipinas. Nakatutok si Maki Pulido. Day off man nila o hindi, o kahit nga nasa barko pa, sa 2025 elections, inaasahang makakaboto na mga kababayan nating OFW gamit ang kanilang telepono, tablet o personal computer. Sa post-qualification activity kanina, nag-demo na ang SMS Global Technology at Sequentech Inc. ng kanilang online voting system. Simple at walang bago sa sistema, pero sabi ng COMELEC mahigpit ang online security nito. It's a web page system. Pwede kang mag-enroll sa isang gadget at pwede kang bumoto at mag-validate dun sa ibang gadgets. Sa enrollment, maliban sa basic information at ID, may live selfie. Panabla raw yan sa artificial intelligence. The system now is matching if he's alive and checking that his face and ID match his face. Pero paano naman matitiyak na registered overseas voter nga ang boboto online? Kahit accessible po sa web page yung ating
pag-enroll, yung KYC dito, hindi naman po automatic na granted yon dahil ibabangga po namin yan sa existing database ng overseas voters. Identified na namin sila. Sa botohan, may imprenta ng botante ang kanyang balota at isa raw sa mahalaga, maaaring i-audit ang sistema anumang yugto ng eleksyon. The system can be verified end-to-end that each ballot was cast, recorded, and counted correctly and nobody tampered with it. Hindi tulad sa pinaplanong yan. Sa normal na eleksyon, hindi maaring iuwi ang resibo ng pagboto o litratuhan nito o gawa ng carbon copy para hindi magamit sa vote selling. Kung hindi magkaaberya sa post-qualification activity, inaasahang nitong Disyembre, sisimula ng enrollment para sa online voting. Mula sa April 11 hanggang May 12 naman ang online voting mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Kung hirap sa online enrollment, may naka-standby sa mga embahada para tumulong. Kung wala namang sariling gadget, maaaring mag-online voting sa embahada. Noong 2022 elections, mahigit 30% lang ng 1.6 million registered overseas voters ang bumoto. Dahil sa online voting, umaasa ang COMELEC ng 80% voters turnout sa overseas voting. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Bukod sa inilabas ng Senado, panibagong warrant of arrest ang kinakaharap ngayon ni Pastor Apollo Quiboloy. Mula naman yan sa Pasig Regional Trial Court. Nakatutok si Ian Cruz. Dahil sa kasong qualified human trafficking, pinaaresto na rin ng Pasig City Regional Trial Court si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at 5 pang akusado. Non-bailable offense ang qualified human trafficking na inihain ng DOJ prosecutors laban kay Quiboloy. Kognay ito ng kaso ng isang minor de edad na inabuso di umano ni Quiboloy at minaltrato ng kanyang mga co-accused. Ito ay 3 utos para sa pagpapaaresto kay Quiboloy. Kasunod yan ang arrest warrant na inilabas ng Davao City RTC para sa paglabag sa anti-child abuse law at arrest order ng Senado dahil sa pagtanggi ni Quiboloy na humarap sa mga hearing ukol sa mga pang-aabuso sa ilang miyembro ng KOJC. Ikinatuwa naman ng Justice Department ang paglalabas ng panibagong warrant of arrest laban kay Quiboloy. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ng mga otoridad si Quiboloy sa properties nito sa Davao City at Samal Island ayon sa PNP. 3 po yung lugar na pinasyalan po nila kahapon, but unfortunately wala nga po doon at hindi natsempuhan doon si Pastor Quiboloy. May mga ibang lugar pa raw na pupuntahan ng mga otoridad na posibleng kinaroroonan ng religious leader. Meron tayong mga lugar na chine-check po ngayon at I'm not at liberty to reveal. I hope you understand. So as not, like I said, yung ating paghahanap po already extended beyond the Davao region po. But as to the specific areas po, I'm not at liberty to reveal. Payo naman ng kaibigan ni Quiboloy na si Senador Ronald Bato de la Rosa, mas maiging harapin na lamang nito ang mga kaso. Kahit na non-bailable yan, no? Kung pwede man yan na may marami mang kaso na mga non-bailable offenses, pero nung nagpa-custody sa korte yung suspect at maganda yung pleadings na ginawa ng abogado sa korte, ay napagbibigyan pa rin ng bail ang suspect. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Quiboloy pero dati na niyang itinanggi ang mga alegasyon laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Nasagip ang 4 na taong gulang na batang babae sa Maguindanao del Sur matapos umano siyang tangayin ng kanilang kasambahay. Ayon sa mga magulang ng bata, nawala ang kanilang anak kahapon ng umaga at nag-alok sila ng 100,000 pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan niya. Ayon sa mga pulis, nakita ang suspect na bitbit ng bata patungong Cotabato City. Tuluyan itong nabawi na makipag-ugnayan ang mga kaanak ng suspect na nagpasyang isauli na ang bata. Pinagsisikapan po naming makuha ang payag ng naturang kasambahay. Bawal wangwang at paalala sa paggamit ng mga espesyal na plaka para sa mga tauhan ng gobyerno. Ilan lang yan sa mga ibinabang kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos bago magtungo ng Amerika. Nakatutok si Ivan Mayrina. Plakang 7 ang isa sa mga nahuling SUV na dumaan sa EDSA busway sa operasyon ng mga otoridad kaninang umaga. Inabot naman ang driver lisensya pero hindi raw nagsalita at habang tinitiketan, bigla itong kumaripas palayo. Saan pupunta? Ano yung tumakas?
Hawak ng DOTR ang lisensya ng driver. Kung lehitimong plakang 7 sa SUV, naka-issue ito sa isang senador na inaalam pa kung sino. Sa bahagi naman ng EDSA tramo sa Pasay, isang SUV na plakang 8 naman ang tinakbuhan din ng operasyon ng mga otoridad. Ang plakang 8 para naman sa mga congressman pero hindi na nahabol ang SUV at hindi rin nakuhanan ng numero sa conduction sticker. Meron tayong CCTV camera, mako-confirm natin yung plaka and also yung conduction sticker dahil kailangan natin alamin kung sino yung mga nagmamayari or yung driver noon para bigyan natin sila ng tamang sanksyon. Patuloy na nakikita mga ganitong pang-aabuso ng mga sasakyan ng gobyerno. Ito'y kahit pakakasabi lang ng Pangulo sa kanyang vlog nitong nakaraang weekend na dapat manguna mga taga-gobyerno sa pagsunod sa batas trapiko. Ang pag-aabuso at pagbabaliwala sa batas trapiko ay hindi pribilehiyo ng kasama sa sinumpaan naming mga lingkod bayan. Pangungunahan ng pamahalaan at lahat ng mga ahensya nito ang pagiging disiplinado sa ating mga lansangan. Tumataas ulit ang apprehension natin sa busway. Kaya regular ang nagiging operations natin. Bilang hakbang para sa watain ng mga abusadong kawani ng gobyerno sa kalsada, pinababawasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-i-issue ng mga protocol license plates sa mga opisyal ng gobyerno. Sa ilalim ng Executive Order No. 56 na pinirmahan itong March 25, mula sa dating 16 may gagawin na lamang itong 14. Bawal na bawal itong ilipat sa sasakyan ng mga hindi otorisadong tao at wala ng bisa oras na magtapos ang kanilang panunungkulan. Bawat otorisadong opisyal pwedeng bigyan ng hanggang 2 plaka maliban sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice na maaaring bigyan ng hanggang 3. Bukod sa hindi otorisadong paggamit ng special protocol plates, madalas din gamitin ng mga pasaway sa kalsada para makapanlamang ang blinker at wangwang. 1973 pa ang batas na nagbabawal niyan at ilang Pangulo na rin ang nag-utos na mahigpit na ipatupad yan. Si Pangulong Bongbong Marcos ang pinakahuling nag-utos ito sa bisa ng Administrative Order No. 18. Pero ang batas sa basihan niyan, ang PD 96, naisa batas nung panahon pa ng kanyang ama. Si Pangulong Noynoy Aquino maaga pa lang sa kanyang termino ay pinagbawal ng wangwang na simboloan niya ng pag-aabuso sa kapangyarihan. Bagay na sinuportahan ng sumunod sa kanyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kautusan ni Pangulong Marcos, pinupunang talamak na di otorisadong paggamit ng wangwang at blinker na nagdudulot ng traffic at naglalagay sa alanganin sa mga motorista. Ang mga sasakyan ng AFP, PNP, NBI, mga ambulansya at emergency vehicles lang ang otorisadong gumamit ng blinker at wangwang. Ang PNP nangako mas mahigpit na ipatutupad ang batas at hindi raw magpapasindak. Wala po tayong sisinuhin sa pag-i-implement po at pag-i-enforce po ng PD 96 regardless kung ano po yung estado po nila sa buhay. This is to show seriousness. This is to show na ang gobyerno po ay susunod at tayo po ay dapat magandang model sa ating mga mamamayan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang mainit na panahon sa halos buong bansa. At yung mararamdamang alinsangan, aabot naman sa mahigit 41 degrees Celsius o danger level. Base po sa 2-day heat index forecast ng Pag-asa, posibleng pumalo na naman sa 44 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Napakainit din sa ilang bahagi ng La Union, Cagayan, Zambales, Palawan, Northern Samar at Maguindanao. Karamihan po nasa 42 at 43 degrees Celsius. Ramdam din ang alinsangan sa iba pang probinsya at rehiyon sa 40 hanggang 41 degrees Celsius na nasa extreme caution classification ng Pag-asa. Ganyan din ang inaasahan sa Metro Manila gaya ng Pasay at Quezon City. Base sa datos ng Metro Weather, maaliwalas naman sa halos buong bansa, maliban lang sa mga kalat-kalat at panandaliang ulan sa ilang lugar, gaya sa mga probinsya ng Ilocos, Mindoro at Palawan sa hapon. May chance rin ng ulan sa Aklan, Antique, Negros, pati sa ilang bahagi ng Eastern at Central Visayas. At sa Mindanao naman, posible rin ang ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Dito naman po sa Metro Manila, mananatiling mababa ang chance ng ulan pero magdala pa rin ng payong panlaban naman sa matinding init ng araw. Easterlies ang patuloy na nagdadala ng mainit at maalinsang panahon sa halos buong bansa. Ang
Napag-amin ng may-ari ng takoyaki business na gimmick lang ang nag-viral na pagpapatato ng lalaki sa noo para daw yun sa April Fool's Day, ang siya ring dahilan kung bakit pwede siyang panagutin ng Department of Trade and Industry dahil lumalabas sa promotion nito na walang kaukulang permiso. Tinutukan niya ni Ivan Mayrina. Usap-usapan pa rin ngayon ang April Fool's prank ng isang takoyaki business na nanghamon noong April 1 na ipatato ang kanilang logo sa noo para makatanggap daw ng 100,000 piso. Nang may kumasa, pinahiya nito nagpatato dahil naniwala raw sa prank. Pero kinalaunan ay nabistong kasabot din nila ang nagpatato. Sabi na may-ari, bahagi daw ito ng matagal ng planado at scripted na prank para i-promote ang kanilang negosyo. Sabi ng DTI, kung inaamin niya na marketing gimmick yan, lumalabas na para siya talagang promotional in that sense. At kung wala silang DTI permit, pwede silang mapapanagutan ng DTI na violation na conducting ng promotion without securing first a DTI sales promo permit. paalala ng DTI, saklaw ng kanilang mandato magbigay ng permit sa mga negosyo para sa mga promo. May mga pamantayan kasi ito at kung sakaling nag-apply nga ng permit ang Taragis para magsagawa ng April Fool's prank bilang isang sales promo, maaring hindi rin ito pumasa. Tinitingnan natin yung mechanics, sino ang sakop, paano ba manalo dito sa sales promotion na to, at kung ano man yung pinapagawa nila para manalo, tama ba ito, wala bang illegal dito or immoral dito. Nilinaw naman ng DTI na wala sa kapangyarihan nila na bawiin ang business permit ng isang negosyo. Pero kung ireklamo sa kanila, maaari nila itong idunog sa lokal na pamahalaan na nagbibigay ng permit. Nakausap namin sa telepono may-ari ng Taragis sa si Carl Kion para hingan siya ng reaksyon sa mga pahayag ng DTI. No comment na lang daw muna siya sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, bukas na ang pilot episode ng kauna-unahang sports podcast ng GMA Integrated News. Game on! Makakasama bilang host sina NCAA main anchor at 24 oras game changer host na si Martin Javier, ang sports commentator na si Anton Rojas, at si NCAA analyst Martin Coach Hammer Antonio. Exciting ang bawat episode na tatalakay sa lahat ng bagay na may kinalaman sa sports. Kabilang sa mga pag-uusapan ng mga makabuluhang kwento ng inspirasyon ng mga atletang Pinoy at iba pang sports personalities. Mapapakinggan ang Game On sa major streaming platforms gaya po ng Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. Mapapanood din ito sa Facebook at YouTube channel ng GMA Integrated News.